Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng luntiang mga bukirin at mga burol na kumikislap sa sikat ng araw sa Pilipinas, may isang batang babae na nagngangalang Mayumi. Siya ay nakatira kasama ang kanyang pamilya sa isang bahay na gawa sa kawayan at bubong na nipa, katabi ng isang maliit na ilog na paikot-ikot sa baryo. Mayumi ay may maliwanag na mga mata, mabait na ngiti, at pusong punong-puno ng kabutihan. Tuwing umaga, kapag ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon at nagigising si Mayumi. Dala ang kanyang lalagyan ng tubig, siya'y naglalakad sa mga ligaw na bulaklak, nakikinig sa mga ibong umaawit sa mga sanga. Ang simoy ng hangin ay dumarampi, dala ang bango ng bagong ani at basang lupa. Tumitigil siya ng ilang sandali, humihinga ng malalim, at ngumiti. Isang bagong araw, isang pagkakataon upang makatulong sa iba. Karaniwan, tinutulungan ni Mayumi ang kanyang ina sa paghahanda ng agahan, nagdadala ng tubig sa kanyang ama, at inaalagaan ang mga nakababatang kapatid. Ngunit ang pinakamasayang bagay para sa kanya ay ang maglakad-lakad sa baryo, pagmamasid sa paligid, at makipag-usap sa kalikasan. Mahal niya ang kaluskos ng mga insekto, ang agos ng ilog na dumudulas sa bato, at ang mga isdang tumatalon sa ibabaw ng tubig na parang sumasayaw ng masaya. Isang umaga, habang namimitas si Mayumi ng mga ligaw na bulaklak sa gilid ng ilog, lumapit sa kanya ang isang matandang babae mula sa baryo. Tiningnan niya si Mayumi at sinabi, "Anak, napapansin mo ba ang gubat sa likod ng baryo? Kagabi, humihip ang hangin at parang may bulong ang mga puno. Mukhang may nais sabihin sa atin ang gubat." Nagkunot noo si Mayumi, puno ng kuryosidad. "Lola, ang gubat, may gustong ipabatid sa atin?" Ngumiti ang matanda. "Sino ang nakakaalam? Pero minsan, ang kalikasan ay nakakausap din, at tanging ang pusong marunong lamang ang nakakarinig ng mga kwento nito." Tumango si Mayumi. Halo ng pananabik at kaba ang nadama. Alam niya na ang gubat ay isang misteryosong lugar, puno ng mga dahong kumakaluskos na parang bumubulong, mga bulaklak na nagliliwanag sa dilim, at paminsan-minsan may mga kakaibang nilalang na hindi pa nakikita ng mga tao sa baryo. Araw-araw, inaalagaan ni Mayumi ang kanyang pamilya at tumutulong sa mga tao sa baryo, ngunit sa kanyang puso ay palaging may nararamdamang pananabik. Isang bagay na mahiwaga, isang pangyayaring hindi pa niya alam, tila naghihintay sa kanya sa kaibuturan ng gubat. Madalas siyang tumayo sa damuhan, titigan ng malalayong bundok kung saan sumisikat ang unang liwanag ng araw sa tuktok, at bulong sa sarili, "Isang araw, tuklasin ko ang gubat, at baka doon ko matagpuan ang isang hiwaga." Mahal ng mga tao sa baryo si Mayumi dahil sa kanyang kabutihan. Nagkukwento sila sa isa't isa tungkol sa batang laging handang tumulong sa matatanda, sa mga bata, at maging sa mga nasugatang hayop. May ilang batang babae at lalaki sa baryo ang nagsabi, "Si Mayumi ay parang liwanag ng umaga, nagdadala ng saya at pag-asa sa lahat." Ngunit si Mayumi ay hindi kailanman mayabang o mapagmataas. Ngumiti lamang siya at sinabi, "Ginagawa ko lang ang ayon sa tinuturo ng puso ko." Isang umaga, habang ang mga ibon ay nag-iingay sa langit, naghahanda si Mayumi na pitasin ang mga hinog na bunga sa gubat. Tiningnan siya ng matanda mula sa malayo at sinabi, "Mag-ingat ka, Mayumi. Ang gubat ay maaaring mahiwaga, ngunit puno rin ng misteryo." Tumango si Mayumi. Mahigpit na hawak ang kanyang basket ng bulaklak at pumasok sa lunti ang mga dahon. Bawat hakbang niya ay banayad sa basang damo, at ang kaluskos ng mga dahon ay parang ritmo ng tambol na sumasalubong sa isang bagong pakikipagsapalaran. Hindi pa niya alam, ang pakikipagsapalaran na ito ay magbabago ng kanyang buhay, magpakailanman, dahil sa kaibuturan ng gubat. May isang nilalang na naghihintay sa kanya, isang nilalang na kakaiba sa sino man sa baryo. Noong araw na iyon, ang langit ay malinaw at ang araw ay sumisiklab sa buong palayan, at mga maliliit na bahay sa nayon. Dala ni Mayumi ang basket ng mga bulaklak at tubig. Naglakad siya sa maliit na daanan patungo sa gubat, kung saan ang mga ligaw na bulaklak
ay tumutubo sa maliliit na kumpol at ang mga ibon ay masiglang umaawit sa mga sanga. Mapayapa ang paligid, ngunit sa puso ni Mayumi may halong pananabik at kaba. Alam niya na palaging may lihim ang gubat, ngunit hindi siya natatakot. Habang dahan-dahang naglalakad sa basang damo at dahon, naririnig niya ang huni ng hangin sa mga sanga, ang huni ng mga ibon sa malayo, at ang pagkaluskos ng mga insekto na parang malumanay na musika. Paminsan-minsan, may maliit na squirrel na tumatalon mula sa isang sanga patungo sa iba. Tinitingnan siya ng may kuryosidad bago mawala sa mga palumpong. Ngumiti si Mayumi. Ramdam niyang isa siya sa kalikasan. Habang mas lumalalim siya sa gubat, narinig ni Mayumi ang mahinang daing na halos sumasanib sa tunog ng mga dahon. Huminto siya, nagkunot ang noo, at nakinig. Hindi ito tunog ng karaniwang ibon o hayop sa gubat. May tono itong mahina, puno ng sakit. Namutla ang kanyang puso. Lumapit siya sa pinanggagalingan ng daing, dahan-dahan at maingat upang hindi yumanig ang mga sanga. Pagkalipas ng ilang hakbang, nakita niya ang isang tanawin na ikinagulat niya. Isang malaking ahas na nakalugmok sa ilalim ng puno. Ang katawan nito ay may gasgas at puno ng putik. Nakabukas ang mga mata nito. Nag-aalala at mahina ang tingin. Tinitingnan si Mayumi na parang humihingi ng tulong. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang kontrolin ang takot. Sa nayon, karaniwan nilang iniiwasan ang mga ahas dahil maaaring delikado. Ngunit sa mata ni Mayumi, isang nilalang na nasasaktan lamang ang nakikita niya at ang kabutihan niya ay mas malakas kaysa sa takot. Mahangin niyang sinabi, "Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Tutulungan kita." Hindi gumalaw ang ahas, ngunit tila nauunawaan ang sinseridad sa tinig ni Mayumi. Humakbang siya ng kaunti pabalik, kumuha mula sa basket ng malinis na tela na karaniwang ginagamit ng kanyang ina sa mga sugat, at ilang halamang gamot na natutunan niya mula sa matandang babae sa nayon. Lumuhod si Mayumi sa tabi ng ahas, nanginginig ang kamay ngunit matatag. Dahan-dahan niyang tinanggal ang putik sa katawan ng ahas at ginamit ang mga halamang gamot upang takpan ang mga sugat. Daing ng ahas, ngunit hindi ito umatras o umatake. Ngumiti si Mayumi at pinawi ang kaba. "Huwag kang mag-alala, magiging maayos ang lahat. Aalagaan kita." Umupo siya sa tabi ng ahas, pinagmamasdan ng mahinang paghinga nito at sinisikap damhin ang mabagal nitong tibok ng puso. Tahimik ang paligid, tanging ang hangin, ang pagkaluskos ng mga dahon, at ang paghinga ng ahas ang naririnig. Mabagal ang paglipas ng oras at naramdaman ni Mayumi ang kakaibang koneksyon sa nilalang sa harap niya. Araw-araw, bumabalik si Mayumi sa gubat, dala ang tubig, merienda, at paminsan-minsan ilang malinis na bato para pag-ukulan ng pahinga ang ahas. Nakikipag-usap siya sa ahas, ikinukwento ang tungkol sa nayon, pamilya, at maliliit na kwentong iniisip niya. "Maraming bulaklak ang na-harvest ko ngayon. Gusto mo ba ang amoy nila? Sana maramdaman mo ring ito." Mahangin lamang ang ahas, ngunit naiintindihan ni Mayumi na ito ay sagot. Hindi niya alam bakit naramdaman niyang may kakaibang mahiwagang nasa loob ng ahas. Kapag mataas na ang araw, sumisiklab ang liwanag sa mga dahon, tumatagos sa pagitan ng mga sanga at sumasayad sa katawan ng ahas na parabang may mahiwagang sinag. Nangangalap si Mayumi ng ilang patay na sanga, inaalok sa paligid upang lumikha ng ligtas na pahingahan para sa ahas. Araw-araw, tila mas malakas ang ahas at dahan-dahan nagkakaroon ito ng tiwala sa kanya. Isang umaga, habang nakaupo si Mayumi sa tabi ng ahas, narinig niya ang kakaibang bulong. Ang hangin sa gubat ay tila naging tunog. Mabuti, tanging mabuti ang tumutulong sa akin. Ang puso ng bata ay kasing liwanag ng araw. Lumilingon si Mayumi, ngunit wala namang ibang tanaw kundi ang mga dahon at umiindak na mga puno. Hindi niya alam kung imahinasyon lang ito o totoong himala, ngunit nanginig ang kanyang puso, halo ng kaba at saya. Mahinang sinabi niya, "Iyo, sinasabi mo ba sa akin ang isang bagay?" Umikot ang ahas, kumupas malapit kay Mayumi na parabang pumapayag. Ngumiti si Mayumi,
Hinaplos ang katawan ng ahas at nagbulong sa sarili. Patuloy kitang aalagaan, anuman ang mangyari. Araw-araw, natutunan ni Mayumi na obserbahan ang ahas, pansinin ang maliliit na palatandaan ng kalusugan at damdamin nito. Napansin niya na kapag bahagyang nanginginig ang ahas, gusto nitong kumain. Kapag nakikumpol, nais nitong magpahinga. Natutunan niya ang tiyaga at detalye at naintindihan na ang kabutihan ay hindi lamang gawa, kundi pati na rin pagtitiyaga at pag-unawa. Isang hapon, habang dumadaan ang liwanag ng paglubog ng araw sa gubat, naramdaman ni Mayumi ang isang bagay na kakaiba. Sumisikat ang liwanag sa mga dahon at tumatama sa ahas na nagpapakislap sa katawan nito na parang may maliliit na sinag. Kumakaba ang puso niya at sinabi, "Baka sinasabi mo sa akin ang isang bagay? O may paparating na himala?" Bahagyang gumalaw ang ahas na para bang pumapayag. Tumulo ang kagalakan sa puso ni Mayumi, ngunit may kaunting pag-aalala. Naiintindihan niya na ang pakikipagsapalaran na ito ay hindi titigil sa pag-aalaga ng sugatang ahas at may mahiwagang bagay na naghihintay sa kanya. Mula noon, mas naging malapit si Mayumi sa gubat at sa nilalang sa harap niya. Natutunan niyang pakinggan ang bulong ng kalikasan, makita ang hiwaga sa bawat dahon, sinag ng araw, at galaw ng ahas. Bawat araw ay araw ng paglaki, pag-unawa sa kabutihan, tiyaga at hiwaga ng buhay. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mayumi na tila nagbabago ang gubat habang inaalagaan niya ang ahas. Mas berde ang damo, mas makukulay ang bulaklak, mas masigla ang huni ng mga ibon. Para bang alam ng buong gubat na siya ay tapat na kaibigan, tagapangalaga ng mahina. At isang umaga, habang may hamog pa sa mga dahon at ang unang sinag ng araw ay sumisiklab, napansin ni Mayumi na ang ahas ay hindi na tulad ng dati. Nagsimula itong maglabas ng banayad na liwanag, kumikislap sa bawat hininga na parang nagpapahiwatig na may darating na himala, isang pangako ng tagpo na hindi niya malilimutan. Ngumiti si Mayumi, hinaplos ang katawan ng ahas at mahinang sinabi, "Huwag kang mag-alala, kaibigan ko. Lagi akong narito. Sama-sama nating haharapin ang lahat ng lihim." At mula sa sandaling iyon, alam ni Mayumi na ang tunay na pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang pagkaraan ng maraming araw ng pag-aalaga sa ahas. Napansin ni Mayumi ang mga kakaibang bagay tungkol sa nilalang na ito. Sa simula, napapansin niya lang na umuungol ito kapag masakit, paminsan-minsan ay kumikilos ng bahagya kapag hinahaplos niya. Ngunit ngayon, ang katawan ng ahas ay nagsimulang maglabas ng banayad na liwanag tuwing madaling araw. Ang mga sinag ng liwanag ay dumadaloy sa mga kaliskis nito, kumikislap sa hamog ng umaga. Si Mayumi ay sabik at natatakot. Ramdam niya na ang ahas ay hindi lamang isang karaniwang nilalang at tila ito ay may tinatago na lihim. Isang hapon, dinala ni Mayumi ang isang lumang aklat na regalo mula sa matandang babae sa baryo. Makapalang aklat, may balat na pabalat, naglalaman ng mga alamat tungkol sa gubat, mahiwagang nilalang, at mga sinaunang sumpa. Umupo si Mayumi sa ilalim ng puno malapit sa ahas. Binuksan ang bawat pahina, sinusubukang makahanap ng palatandaan. "Marahil, hindi ka lang isang karaniwang ahas," bulong niya sa sarili, nakatutok sa bawat salita. "Marahil dati kang isang tao o may espesyal na dahilan kung bakit nasugatan ka at napadpad dito." Hindi kumikilos ang ahas, nagkikurong lamang na parang nakikinig. Sinubukan ni Mayumi tawagin ang pangalan nito. "Kaibigan, naririnig mo ba ako?" Muli, bahagyang umiling ang ahas. Hindi alam ni Mayumi kung ito ay tanda ng pagkaunawa o simpleng likas na tugon. Ngunit naniniwala ang kanyang puso na sinusubukan ng ahas na makipag-usap. Sa mga sumunod na araw, mas pinansin ni Mayumi ang mga mata ng ahas. Tuwing hapon, kapag tumatagos ang araw sa pagitan ng mga dahon, kumikislap ang mga mata ng ahas ng banayad na liwanag na iiba sa karaniwang kulay ng mata. Minsan,
Naririnig niya ang pag-ungol na halo sa simoy ng hangin, parang mahina ngunit malinaw na boses na bumubulong. Mabuti, mabuti. Tanging mabuti lamang ang makapagliligtas sa akin. Nanginginig si Mayumi ngunit ngumiti pa rin. Iniisip niya, tama, ginagawa ko lang ang tinuturo ng puso ko. Pero, bakit ka espesyal ng ganito? Nagpasya siyang ikwento ito sa matandang babae. Kinabukasan ng umaga, dinala ni Mayumi ang aklat at dinala ang ahas malapit sa gilid ng gubat. Tiningnan ng matanda ang ahas, nagkunot ang noo, at pagkatapos ay tumingin kay Mayumi ng mabuti. Anak, matanda na ang aking mga mata, pero hindi ko pa nakikita ang ganitong nilalang. Hindi ito isang karaniwang ahas. Marahil ito ay isang sumpa. Namangha si Mayumi. Sumpa? Talaga po, Lola? Tumango ang matanda, may seryosong tinig. Opo, may isang alamat na nagsasabing, sa gubat na ito, isang dakila at mabait na prinsipe ang isinumpa ng isang selosa at masamang mangkukulam at naging isang ahas. Ang sumpa ay mababawi lamang kapag may isang tunay na mabuting puso, walang pansariling layunin at walang takot, na nag-aalaga at nakakaunawa sa nilalang na iyon. Mabilis na tumibok ang puso ni Mayumi. Tiningnan niya ang ahas at tila nakikita ng mata nito ang kaluluwa niya. Ako ba ang tinutukoy? Bulong niya sa sarili. Ramdam niya ang halo ng kaba at pagmamalaki. Ang pagligtas sa ahas ay biglang naging mas mahalaga, hindi lamang bilang pagtulong kundi bilang isang misyon. Sa mga sumunod na araw, pinansin ni Mayumi ang pinakamaliit na detalye. Inobserbahan niya kung paano humihinga ang ahas, ang galaw ng buntot, mga mata, at mga banayad na ekspresyon kapag may sikat ng araw o hangin. Napansin niya na bahagyang nanginginig ang ahas kapag tumatama ang sinag ng araw sa kaliskis nito, parang nag-e-enjoy. Ngumiti siya. Marahil ay unti-unti ka nang gumagaling. Isang hapon, habang pula ang langit sa paglubog ng araw, nagpasya si Mayumi na subukang makipag-usap sa ahas ng malumanay, ibahagi ang kanyang mga kwentong imahinasyon. Noong unang panahon, may isang batang babae na katulad ko na pumasok sa gubat at nakatagpo ng mahiwagang nilalang. Hindi siya natakot, inalagaan niya ito, at dahil sa kabutihang loob niya, naganap ang isang himala. Naniniwala ako na may sariling espesyal na kwento ka rin. Bahagyang umiling ang ahas, na parang sang-ayon. Ramdam ni Mayumi ang mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Bulong niya sa sarili. Marahil ay malapit ko nang masaksihan ang isang himala, isang umaga na may hamog, habang nananatili pa ang hamog sa mga dahon at sumisilip ang unang sinag ng araw sa tuktok ng mga puno. Nakita ni Mayumi ang katawan ng ahas na naglalabas ng banayad na liwanag, kumikislap na parang libu-libong maliliit na kristal. Ramdam niya ang tibok ng puso ng ahas na tila mas malakas, at ang mga mata nito ay nagniningning sa kakaibang paraan. Nanginig siya ngunit ngumiti. Hinaplos ang ahas. Kaibigan, gumagaling ka na ba? Pangako, hindi kita iiwan. Parang lumapit ang ahas sa kanya at may marahang pag-ungol na kasabay ng simoy ng hangin na narinig niya. Ikaw ay mabuti. Tunay na mabuti. Tumingin si Mayumi sa paligid. Walang ibang tao, tanging mga puno at lumang gubat. Ngunit naniniwala ang kanyang puso na ang pag-ungol na iyon ay may dalang mas malalim. Isang paalala ng nalalapit na himala. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mayumi na unti-unting nagbabago ang gubat, mas lunti ang damo, saganang mga bulaklak, at mas masayang mga ibon. Marahil ay alam ng gubat na siya ay isang tapat na kaibigan, nagtatanggol sa mahina at nasugatang nilalang. Ramdam niya ang kaligayahan at pagmamalaki na kasama ang ahas. Isang gabi na maliwanag ang buwan, habang ang pilak na liwanag ay sumisilip sa mga dahon, naglabas ang ahas ng mas maliwanag na mga sinag kaysa dati. Ramdam ni Mayumi na unti-unti nang natatanggal ang sumpa, ngunit hindi niya alam kung kailan magaganap ang himala. Alam niya lamang na dahil sa kabutihan, tiyaga at pagmamahal, siya ay nakatayo sa harap ng isang hiwaga
na bihirang masaksihan, bulong ni Mayumi sa sarili. Ano man ang mangyari, lagi akong sasamahan ka. Magkasama nating haharapin ang lahat ng hamon. At mula sa sandaling iyon, isang mahiwagang paglalakbay ang naghihintay kay Mayumi, kung saan unti-unting mabubunyag ang misteryo ng sumpa ng ahas, magaganap ang himala at may mas dakilang misyon kaysa sa lahat ng kanyang naisip. Noong gabing iyon, ang bilog at maliwanag na buwan ay nakabitin sa langit. Ang pilak na liwanag nito ay bumabagsak sa gubat na parang mahiwagang ilog. Nakaupo si Mayumi sa tabi ng ahas. Ramdam ang isang bagay na malapit nang mangyari mula noong natagpuan niya ito. Hindi pa kailanman kuminang ang katawan ng ahas tulad ngayong gabi. Ang mga kaliskis nito ay kumikislap na parang libu-libong maliliit na salamin na sumasalamin sa liwanag ng buwan, at ang mga mata nito ay naglalabas ng banayad ngunit makapangyarihang liwanag. Hinaplos ni Mayumi nang marahan ang ulo ng ahas at bumulong, Kaibigan, kakaiba ang hitsura mo. Ito ba ay isang espesyal na gabi? Umikot ang ahas, itinaas ang ulo at tumingin diretso sa kanya. Biglang pumutok ang hangin. Ang mga dahon ay kumakaluskos na parang nakikipag-usap, at isang bulong ang umalingaw-ngaw sa dilim. Ang buong buwan ay ang sandali ng katotohanan. Nagulat si Mayumi at lumingon sa paligid, ngunit wala nang iba kundi siya at ang ahas. Nagtaka siya kung mali ang narinig niya, ngunit ipinapahiwatig ng puso niya na ang tinig ay nagmumula mismo sa ahas. Huminga siya ng malalim at bumulong, Kaibigan, sinasabi mo ba sa akin ang isang bagay? Kung tunay na naiintindihan mo ako, bigyan mo ako ng isang palatandaan. Sa sandaling iyon, itinaas ng ahas ang ulo at naglabas ng liwanag na pumuno sa maliit na gubat. Pumikit si Mayumi, ngunit pilit na tumingin. Sa liwanag na iyon, nagsimulang manginig ang katawan ng ahas, at ang mga kaliskis nito ay tila natutunaw sa maliliit na pilak na lumilipad sa hangin na parang alikabok ng mga bituin. At pagkatapos, sa harap ni Mayumi, lumitaw ang malabong anyo ng isang binata. Suot niya ang sinaunang kasuotan, may mahabang balabal na umaabot sa lupa. Ang mga mata niya ay kasing liwanag ng buwan at may banayad ng ngiti. Malumanay ngunit malinaw ang kanyang tinig. Ako si Elias, prinsipe ng isang kahariang nakalimutan. Salamat sa iyo, Mayumi, sa kabutihan at dalisay mong puso. Nagkaroon ako ng pagkakataong maibalik ang aking anyong tao sa mga gabi ng buong buwan. Namangha si Mayumi, mabilis ang tibok ng puso. Humakbang siya ng kaunti pabalik at nanginginig na tinanong, Talaga po, tao kayo? Ang ahas na inalagaan ko? Kayo po pala? Tumango ang binata. Oo, ako ay isinumpa ng isang masamang bruha. Sa araw at kapag walang buong buwan, ako ay nasa anyo ng ahas. Tanging sa gabi ng maliwanag na buwan lamang ako nagiging tao, at sandali lamang iyon. Upang ganap na maalis ang sumpa, kailangan ko ang isang dalisay na puso na sapat ang tapang na makasama ako hanggang sa huling sandali. Hindi pa rin makapaniwala si Mayumi. Lumapit siya, hinaplos ang malaliwanag na aura sa paligid ni Elias. Ramdam ang kakaibang init. Kumislap ang kanyang mga mata at bumulong. Kaya lahat ng narinig ko ang mga bulong sa hangin. Kayo po iyon? Oo, ngumiti si Elias. Ang puso mo ang susi na nagbigay daan sa akin na magsalita. Akala ko ay malilimot na ako sa anyo ng ahas. Ngunit ang kabutihan at tapang mo ang nagmulat ng pag-asa sa akin. Naantig si Mayumi at ang luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung bakit handa siyang magtiwala sa isang kakaibang nilalang mula sa simula. Ngunit ngayon, naiintindihan niya. Ito ang patnubay ng kapalaran. Ano po ang dapat kong gawin upang alisin ang sumpa? Tanong ni Mayumi. Seryoso ang tinig. Tumingin si Elias sa mga mata niya. Upang palayain ako, kailangan nating maglakbay patungo sa tuktok ng bundok bulan kung saan humahawak ang buwan sa pinakamatandang puno. Doon, sa susunod na gabi ng buong buwan, magaganap ang panghihiwalay ng sumpa. Ngunit delikado ang daan. Hindi tayo papayagan ng bruha na madali itong makumpleto.
Mahigpit na niyakap ni Mayumi ang kanyang kamay. May determinadong tingin. Minsan ko na po kayong inalagaan. Hindi ko kayo iiwan. Kahit gaano kahirap ang daan, sasamahan ko po kayo. Tumingin si Elias sa kanya nang may pasasalamat. Minsan, isang tapat na salita ay may kapangyarihan higit pa sa anumang mahika. Habang unti-unting natatabunan ng ulap ang buwan, kumupas ang anyo ni Elias. Bumulong siya. Hintayin mo ako. Sa muling paglitaw ng buong buwan, ako'y magpapakita muli. Samantala, maghanda ka. Mahaba ang daan, ngunit nagtitiwala ako sa iyo. At biglang nawala ang liwanag. Naiwan lamang ang ahas na nakalugmok sa tabi ni Mayumi. Mahina, ngunit may mga matang mas maliwanag kaysa dati. Kinabukasan, bumalik si Mayumi sa nayon, puno ng determinasyon. Pinuntahan niya ang matandang babae at ikinuwento ang lahat ng kanyang nasaksihan. Matapos makinig, tahimik itong tumanggi at saka tumango. Talaga kang nakatagpo ng prinsipe. Totoo ang alamat. Ang daan patungo sa bundok bulan ay mapanganib, ngunit tanging ikaw lamang ang makakagawa, sapagkat ikaw ang pinili mula sa simula. Dalhin mo ang iyong pananampalataya, kabutihan, at tapang. Ang mga iyon ay mas makapangyarihan kaysa anumang espada o sandata. Nagtanong si Mayumi, ano po ang dapat kong ihanda laban sa bruha? Ipinasa ng matanda sa kanya ang isang kuwintas na gawa sa kahoy, may ukit na buwan. Ito ay pamana. Poprotektahan ka nito sa ilang bahagi laban sa mahika ng kasamaan. Ngunit ang pinakamahalaga, dapat kang maniwala sa iyong sarili at sa ugnayan mo sa prinsipe. Isinuot ni Mayumi ang kuwintas. Ramdam ang mainit na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Nagpasalamat siya sa matanda at nagpasiya na simulan ang paghahanda. Sa mga sumunod na araw, nag-ensayo siyang umakyat ng bundok. Natutong makilala ang mga halaman sa gubat at pinag-aralan ang mga landas patungo sa bundok bulan. Bawat gabi, bumabalik siya sa tabi ng ahas. Ikinukwento ang kanyang determinasyon at ang pangarap na palayain si Elias. Hindi makapagsalita ang ahas, ngunit kumikislap ang mga mata nito na parang hinihikayat siya. Sa susunod na gabi ng buong buwan, muling lumitaw si Elias. Ngayon, hindi na nag-aalinlangan si Mayumi. Lumapit siya sa kanya at ngumiti ng maliwanag. Nakita niyo po ba? Handa na ako. Maglalakbay tayo patungo sa bundok bulan. Tumango si Elias. May pag-asang kumikislap sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay, kinuha ni Mayumi, ramdam ang tibay at init. Sa sandaling iyon, alam nilang dalawa na tunay na nagtagpo ang kanilang kapalaran. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanilang mga mukha, parang saksi sa pangako. Ang dakilang paglalakbay ay magsisimula hindi lamang upang alisin ang sumpa, kundi upang patunayan na ang kabutihan at pananampalataya ay kayang talunin ang kadiliman. At sa tahimik na gabing may buwan, sinimulan ni Mayumi at Elias ang paglalakbay patungo sa bundok bulan, kung saan ibubunyag ng buwan ang buong katotohanan at matutukoy ang kanilang kapalaran. Sumikat ang bukang liwayway sa kalangitan. Ang mapulang rosas na liwanag ay kumakalat sa mga bundok at burol. Maagang nagising si Mayumi. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Alam niya na ngayong araw ang simula ng isang dakilang paglalakbay. Sa ilalim niya, nakakulong ang ahas. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang nauunawaan na dumating na ang sandali. Isinuot ni Mayumi ang kwintas na may ukit ng buwan na ibinigay ng matandang babae. Mahigpit niyang hinawakan ang maliit na bag ng gamit. Sa loob nito ay may kaunting tuyong pagkain, tubig mula sa bukal, ilang halamang gamot, at isang maliit na kutsilyo para sa proteksyon. Kahit simple ang gamit, ang tapang at pananampalataya sa kanyang puso ay higit pa sa kahit anong sandata. Tumingin siya sa ahas at ngumiti. Elias, simulan na natin. Mahaba ang daraanan, pero naniniwala akong malalampasan natin ito. Itinaas ng ahas ang ulo at bahagyang kumibo na parang pumapayag. Nagsimula silang pumasok sa makapal na gubat.
na patungo sa bundok bulan. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon, bumubuo ng kumikislap na liwanag sa magaspang na daan. Ang huni ng mga ibon at agos ng malayong batis ay tila musika na nagpapalakas sa kanilang paglalakbay. Sa simula, madali pa ang daan, isang payak na landas sa gitna ng mga puno. Ngunit habang lumalalim, nagiging mapanganib ang teritoryo. Ang mga ugat ng puno ay nakataas, parang malalaking hagdan na kailangang akyatin. Minsan, tinatabunan ng makakapal na palumpong na may tinik ang daan na nananakit sa maliliit niyang kamay. Pawis ang tumutulo, ngunit hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Tanghali, huminto sila sa isang malinaw na batis. Umupo si Mayumi, hinugasan ang maruming kamay, at maingat na inilapag ang ahas sa tabi ng malamig na tubig. Iniunat ng ahas ang leeg at tumingin sa kanya ng may lambing. "Elias," bulong niya, "maaaring ahas ka lang sa ngayon, pero alam kong may pusong tao ka sa loob. Hindi kita iiwan, anuman ang mangyari." Biglang humihip ang hangin, dala ang bulong. "Ang pananampalataya ay lakas," nanginig si Mayumi. Napagtanto na ito ay espiritu ng gubat na nagmamasid sa kanila. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Unti-unting sumisilip ang dapit hapon, humina ang liwanag, ngunit lalong nagiging nakakatakot ang dilim ng malalim na gubat. May mga kakaibang tunog, iyak, kaluskos sa palumpong, at mabangis na ungol na parang hayop sa kagubatan. Hawak ni Mayumi ang maliit na kutsilyo, maingat na sumusulong. Biglang, mula sa palumpong, isang malaking nilalang ang sumulpot. May makapal na itim na balahibo at nagliliyab na pulang mga mata. Para itong higanting lobo, ngunit may kakaibang anyo at may matatalim na kuko. Huminga ng malalim si Mayumi, kumabog ang puso. Lumayo siya, itinaas ang kutsilyo. Ang nilalang ay umatungal at sumugod sa kanila. Sa sandaling iyon, biglang lumiwanag ang ahas, sumiklab ng matinding liwanag, at kagat ng malakas sa paa ng nilalang. Umalingwaw ang ungol sa buong gubat at umatras ang halimaw. Agad na kumilos si Mayumi, sumigaw at ginamit ang kutsilyo para putulin ang palumpong gumawa ng daanan. Niyakap niya ang ahas at tumakbo sa pagitan ng mga puno. Ang puso niya ay tila sasabog sa takot. Matapos ang mahabang pagtakbo, huminto sila nang marinig na lumayo na ang ungol. Umupo sila sa isang malaking bato. Humihingal si Mayumi, hindi pa rin kalmado ang puso. Tumingin siya sa ahas, nag-aalala. "Nasaktan ka ba? Elias, huwag mo akong iwan." Ang mga mata ng ahas ay may banayad na liwanag. Iniikot ang ulo sa kanyang kamay bilang pang-aliw. Napaiyak si Mayumi, niyakap ito ng mahigpit. "Salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi ako makaligtas." Mabilis na dumilim ang gabi. Sa gitna ng gubat, ang dilim ay makapal na parang tabing na sumasaklob sa langit. Nagsindi si Mayumi ng maliit na apoy. Umupo malapit dito upang magpainit. Nakakulong ang ahas malapit sa apoy. Ang kumikislap na liwanag sa kaliskis nito ay lumikha ng mahiwagang tanawin. Tumingala si Mayumi sa gabing langit sa pagitan ng mga dahon. Kumikislap ang mga bituin, tila ngumingiti at nagbibigay ng lakas ng loob. Sa banayad na liwanag, bulong niya, "Mga magulang ko, kung nasa langit kayo, bantayan ninyo ako. Hindi ako natatakot dahil alam kong tama ang aking ginagawa." Humihip ang hangin, banayad na parang yakap ng isang tao. Kinabukasan, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Lalong nagiging mahirap ang teritoryo. Matatarik na bangin, matatalim na bato, at malalim na bangin. Kailangan ni Mayumi humawak sa bawat sanga at bato para makatawid. Minsan, nadulas siya, ngunit hinawakan siya ng ahas sa braso at parang tali ng buhay. Ngumiti siya, huminga ng malalim. "Elias, kung wala ka, siguro mahulog na ako sa bangin." Ngunit sa kabila ng hirap, hindi natitinag ang kanyang determinasyon. Sa bawat silweta ng bundok bulan sa malayo, lalo siyang napapalakas ang loob. Tanghali ng ikatlong araw, nakarating sila sa isang kakaibang lugar. Ang mga puno ay madilim,
Itim ang mga dahon at ang lupa ay tigang na parang sinunog. Walang huni ng ibon, walang agos ng batis, puro katahimikan. Ramdam ni Mayumi ang mabigat na presyon. Biglang may matinis na tawa na umalingaw-ngaw. Sa wakas, dumating ka rin, hangal na bata. Akala mo ba kayang basagin ang sumpa? Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nagulat si Mayumi. Alam niyang ito ang mangkukulam. Nanginig ang puso niya, ngunit mahigpit niyang hinawakan ang kutsilyo at sumigaw. Hindi ako natatakot sa iyo. Dadalhin ko si Elias sa bundok bulan, kahit ano pa ang gawin mo. Muling umalingaw-ngaw ang tawa at nawala sa hangin. Naiiwan ang nakakatakot na katahimikan. Nilunok ni Mayumi ang kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Yumuko siya, hinaplos ang ahas. Hindi tayo titigil. Elias, maniwala ka sa akin gaya ng paniniwala ko sa iyo. Mahigpit na pinalibot ng ahas ang braso niya na parang pagpayag. Nagpatuloy silang maglakad papalapit sa bundok bulan kung saan huhubugin ang kanilang kapalaran. Sa kalangitan, unti-unting sumisilip ang buwan sa liwanag ng araw, banayad na nakatago. Parang paalala na ang mahalagang sandali ay malapit na. Tumingala si Mayumi, bulong, "Kaya natin ito, Elias. Pangako ko." At sa banayad na liwanag ng buwan sa tanghali, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay habang mas matindi at mapanganib na mga pagsubok ang naghihintay sa kanilang daraanan. Ang langit noong gabing iyon ay mas maulap kaysa karaniwan. Mabigat ang mga kulay abo na ulap, tinakpan ng araw, kaya ang kagubatan sa paligid ng bundok bulan ay nalunod sa nakakatakot na dilim. Humihip ang hangin, dala ang malamig na tila kutsilyo. Mahigpit na niyakap ni Mayumi ang manipis na damit sa kanyang katawan. Nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag pa rin ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, ang ahas ay nakapulupot sa kanyang braso. May kakaibang ningning ang mga mata na tila nagbabala na malapit na ang panganib. Habang sila'y mas lumalalim sa daanan patungo sa bundok, biglang nagbago ang paligid. Ang mga puno ay hindi na lunti ang luntian kundi payat at hungkag. Ang mga tuyot na sangay nakaunat na parang mga kamay na nakakatakot. Ang lupa sa ilalim ng paay, tuyo at bitak-bitak, may amoy na tulad ng asupre. Ramdam ni Mayumi na bawat hakbang ay mabigat, na parabang may invisible na humihila sa kanya. Biglang may tinig na umalingaw-ngaw, humahagulgol sa hangin. Talaga bang may tapang kang pumasok sa teritoryo ko? Maliit na hangal. Akala mo ba ang kabutihan mo ay makakatalo sa akin? Huminto si Mayumi, huminga ng malalim. Hindi niya hahayaan na ang takot ang mangibabaw. Sumigaw siya, "Hindi kita kinatatakutan. Palalayain ko si Elias. Ano man ang gawin mo." Umaalingaw-ngaw ang halakhak, pumuno sa paligid, at ang mga tuyong dahon ay nahulog na parang ulan. Biglang umuga ang lupa. Mula sa ilalim, lumitaw ang mga itim na anino, naging mga kakaibang nilalang. Katawan ng tao, ulo ng hayop, mahahabang kuko. Sila'y sumugod, naglalagablab ang mga pulang mata. Nakabuka ang bibig na may matatalim na ngipin. Lumayo si Mayumi, mabilis ang tibok ng puso. Mahigpit niyang niyakap ang maliit na kutsilyo, nanginginig ang mga kamay. Umusad ang ahas pababa, kumikislap ng maliwanag, at sumugod sa mga nilalang. Napulupot nito ang leeg ng isa. Pinipiga hanggang sumigaw ito at naging usok. Ngunit, ang iba'y patuloy na sumugod. Sumigaw si Mayumi. Sinimulan na iguhit ang kutsilyo sa hangin. Sa bawat hampas, isang sinag mula sa kwintas ang lumalabas na nagpapalayo sa mga halimaw. Napagtanto niya na ang kwintas na may buwan ay hindi lang pananggalang, may kapangyarihan din itong itaboy ang dilim. "Salamat po, Lola." Bumulong siya. May sinag ng pag-asa sa mata. Bumawi ang tapang ni Mayumi at sumugod sa laban. Pinikot niya ang kutsilyo ayon sa instinct. Bawat sinag ng ilaw ay sumiklab sa dilim. Ang ahas ay napulupot sa kanyang braso, umikislap na parang sulo, kasama siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Kahit pagod, hindi siya umatras. Sa wakas, matapos ang matinding laban, naglaho ang mga anino, naiwan ang sunog na lupa. Umupo si Mayumi,
Humihingal, pawis ay dumadaloy. Ang ahas ay nakahiga sa kanyang mga bisig. Ang mga mata nito ay maliwanag ngunit mahina. Nagawa natin. Elias, buhay pa tayo. Bumulong siya. Niyayakap ito sa dibdib, ngunit hindi pa tapos ang hamon. Nang tumayo siya, sa harap nila ay lumitaw ang isang malawak na lawa. Ang tubig ay kasing tahimik ng salamin, sumasalamin sa maulap na langit. Dumating ang pakiramdam ng panganib kay Mayumi. Ngunit alam niya, walang takas. Ang daan patungo sa bundok bulan ay dumadaan dito. Lumapit siya sa gilid ng tubig. Biglang kumilos ang ibabaw ng lawa at sa malinaw na tubig ay lumitaw ang larawan ng kanyang mga magulang, nakangiti ng mabait. Mayumi, bumulong ang pamilyar at malambing na tinig. Babalik ka na. Tama na ang nagawa mo. Kung mananatili ka, makakasalubong ka lang ng panganib. Namutla ang puso ni Mayumi. Nais niyang mahagkan ang kanyang mga magulang na magkaroon ng mainit na tahanan. Nagluha siya, natigilan sa hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, mahina ngunit matatag na niyakap ng ahas ang kanyang braso. Ang mga mata nito ay kumikislap ng matindi. Isang malamig na simoy ay dumaloy sa kanyang gulugod. Bumuka ang kanyang mga mata at ang larawan ng kanyang mga magulang ay naglaho. Pinalitan ng napangiting mukha ng bruha. Hindi ka kailanman makakatakas, hangal na bata. Mahigpit na niyakap ni Mayumi ang kutsilyo. Sumigaw, hindi mo ako maloloko. Hindi kailanman pipigilan ng aking mga magulang ang aking pagliligtas sa isang inosenteng tao. Biglang umalingaw-ngaw ang lawa. Ang tubig ay sumabog. Mula rito, lumitaw ang isang higanting nilalang, katawan ng isda ngunit ulo ng ahas. Matutulis na pangil, mga matang pula. Kumulog ito, bumuo ng malalaking alon, tila gustong lunurin ang buong gubat. Lumayo si Mayumi, natagilid ang paa sa basang lupa. Sumugod ang ahas mula sa kanyang braso, tumalon sa nilalang. Isang sinag mula sa kwintas, kasama ang liwanag mula sa katawan ng ahas, ang bumuo ng makinang nahaligi ng ilaw. Sumigaw ang nilalang, kumulog ng malakas at naglaho sa singaw. Bumalik sa kalmadong estado ang lawa. Umupo si Mayumi, pagod, ngunit muling nagningning ang kanyang loob. Naiintindihan niya na ang dilim ay patuloy na susubok sa kanya sa pamamagitan ng mga ilusyon at bitag, ngunit hanggat nananatili ang kanyang pananampalataya, walang makakapigil sa kanya. Hinaplos niya ang ahas. Nanginginig ngunit matatag ang boses. Elias, nalampasan na natin. Hindi ko hahayaang hadlangan tayo ng anumang ilusyon. Dinampi ng ahas ang ulo sa kanyang kamay. Ang mga mata nito ay kumikislap ng malinaw. Unti-unting sumilay ang liwanag ng umaga. Ang mga kulay abo na ulap ay naglaho. Nagbukas ng isang piraso ng asul na langit. Lumitaw sa malayo ang bundok bulan, mataas at marilag. Ang tuktok nito ay tila humahawak sa langit. Tiningnan ito ni Mayumi, puno ng determinasyon. Malapit na tayo. Bumulong siya. Kahit gaano karaming bitag ang itinakda ng bruha, hindi ako titigil. At sa ganoong paraan, sa mga paa niyang may sugat ngunit pusong naglalagablab, nagpatuloy si Mayumi sa paglakad, papunta sa kanyang kapalaran. Maagang umaga, ang banayad na gintong liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga puno ng gubat, tumatama sa daan patungo sa bundok bulan. Nakatayo si Mayumi sa paanan ng bundok. Ang mga mata niya ay nakatingin sa mataas na gilid ng bundok, natatabunan ng malaulap na hamog na parang mahiwagang tabing. Humahaplos ang malamig na hangin sa kanyang mukha, ngunit huminga siya ng malalim, ramdam ang lakas mula sa kwintas na ibinigay ng matandang babae at ang banayad na liwanag mula sa ahas sa kanyang tabi. Kumakabog ang puso niya. Alam na nagsimula na ang pinakamalaking hamon ng kanilang paglalakbay. Lumabas si Elias sa kanyang tabi. Ang katawan niya ay kumikislap ng liwanag. Tinig niya ay malumanay, ngunit matatag. Mayumi, hindi lang matarik ang gilid ng bundok na ito, kundi puno rin ng mga bitag ng mangkukulam.
Dapat tayong maging maingat sa bawat hakbang at higit sa lahat, magtiwala sa isa't isa. Ngumiti siya, mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Naniniwala ako sa iyo, Elias. Ano man ang mangyari, malalampasan natin ito ng magkasama. Nagsimula silang umakyat sa gilid ng bundok. Sa simula, ang daan ay puno ng maliliit na batong tumatagos at lunti ang damo ang tumutubo sa paligid. Ngunit habang pataas, nagiging mapanganib ang terrain. Unti-unting nagiging maluwag ang mga puno. Lumilitaw ang malalaking matatalim na bato na madaling madulas. Bawat hakbang ay kinakailangang pag-isipang mabuti. Ang ahas ay gumagapang sa unahan. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumasalamin sa mga bato na parang nagbibigay ilaw kay Mayumi. Pinangunahan ni Elias ang daan. Bawat hakbang ay tinutulungan siyang malampasan ang malalim na bitak sa bato. Pawis ang tumutulo, kumakabog ang puso, ngunit nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Nang maabot nila ang kalagitnaan ng bundok, nagsimulang magbago ang paligid. Isang makapal na hamog ang bumalot na nagpatangay sa lahat sa malapanaginip na mundo. Umuugong ang hangin sa pagitan ng mga bato, kasabay ang may bahing tawa na pumapailan lang na nagpapatigil sa dugo ni Mayumi sa kanyang katawan. Mangkukulam, pinagmamasdan niya tayo, bulong ni Elias. Maging maingat ka. Biglang yumanig ang lupa sa ilalim nila. Ang maliliit na bato ay gumulong pababa at mula sa hamog, lumitaw ang isang higanteng nilalang. 2 beses ang taas kumpara sa tao. Itim na makintab ang balat, nagliliyab ang pulang mga mata at mahahabang braso ang yumayakap sa mga bato. Ang ungol nito ay umalingaw-ngaw sa bundok na nagpapagalaw sa lahat ng paligid. Lumayo si Mayumi, ngunit inilagay ni Elias ang kamay sa balikat niya. Malumanay, ngunit matatag. Huwag kang matakot. Tumindig at maniwala sa sarili. Kaya natin ito. Nagkaisa sila. Ginamit ni Mayumi ang maliit na kutsilyo para putulin ang mga sanga na humaharang, habang ginamit ni Elias ang kanyang lakas upang itulak ang malalaking bato sa gilid. Sumugod ang ahas sa nilalang. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumiklab na nagpahirap sa nilalang at napilitang umatras. Pagkalipas ng matinding sagupaan, nawala ang nilalang sa hamog. Huminga si Mayumi ng maluwag, ngunit alam niyang ito ay unang hamon lamang. Tumingin si Elias sa kanya, may liwanag ng paghihikayat sa mata. Mabuti ang ginawa mo, bata, ngunit mas marami pang hamon ang naghihintay sa atin. Nagpatuloy sila sa pag-akyat. Unti-unting nawala ang hamog, napalitan ng matarik na bangin. Malakas ang hangin sa bundok, na tila itinutulak sila. Mahigpit na humawak si Mayumi sa lubid at sa kamay ni Elias upang hindi matumba. Bawat hakbang ay nangangailangan ng tapang at ganap na kalinawan ng isip. Nang malapit na silang maabot ang tuktok ng gilid ng bundok, lumitaw ang isang maliit na talon. Malakas ang agos, bumabangga sa mga bato at bumubuo ng puting bula. Sa itaas, may lumang hanging bridge na gawa sa lubid na nanginginig sa bawat hihip ng hangin. Tumingin si Mayumi sa tulay, nanlumo. Dadaan ba tayo dyan? Tanong niya nang nanginginig ang tinig. Hinawakan ni Elias ang kanyang kamay. Malumanay ang tingin. Kasama mo ako. Maniwala ka lang sa akin at sa sarili mo. Nagsimula silang maglakad sa tulay. Bawat hakbang, umiingay ang lubid. Nanginginig ang tulay sa hangin. Gumapang ang ahas sa unahan. Ang liwanag ay sumisilip sa bawat sirang tabla. Tinutulungan silang makahanap ng ligtas na daanan. Sa gitna ng tulay, biglang humihip ang malakas na hangin na nagpatagilid sa tulay. Sumigaw si Mayumi. Kumakabog ang puso, ngunit niyakap siya ni Elias at pinanatili ang balanse. Nagpatuloy sila, hakbang-hakbang, nilalampasan ang takot na bumabalot. Pagdating sa kabilang dulo, hinarap nila ang isa pang bangin. Sa ibaba, matatalim na bato. Isang maling hakbang lang ay maaaring magtapos ng paglalakbay. Nanginig si Mayumi, ngunit mahigpit na hinawakan siya ni Elias. Hindi tayo titigil. Naniniwala ka ba? Naniniwala! Sigaw niya kasabay ng paghawak ng mahigpit sa kamay niya. Nagpatuloy sila, umaakyat sa mga bato.
Iniiwasan ang malalalim na bangin at sa wakas, habang papalubog ang araw, narating nila ang isang malaking kuweba sa gilid ng bundok. Madilim ang loob, may mga kakaibang tunog na parang bulong ng libu-libong kaluluwa. Dito nagtatago ang mangkukulam, sabi ni Elias. Malalim ang boses. Kung gusto nating basagin ang sumpa, kailangan nating lampasan ang kuweba. Bawat hakbang ay puno ng panganib. Huminga ng malalim si Mayumi, tumingin sa liwanag mula sa ahas. Napagtagumpayan na natin ang maraming hamon, hindi ako matatakot sa kuweba na ito. Pumasok sila sa kuweba, nabalot ng dilim, tanging kumikislap na liwanag ng ahas at kwintas ang gabay. Umalingaw-ngaw ang kanilang hininga sa buong kuweba, kasabay ng maliit na patak ng tubig mula sa kisame. Ang malamig na hangin ay nagpahapdi sa balat, ngunit ramdam ni Mayumi ang lakas ng pananampalataya sa kanyang puso. Sa loob ng kuweba, hinarap nila ang mga ilusyon na nilikha ng mangkukulam, mga imahe ng kanyang mga magulang, kaibigan, at maging ng sarili ni Mayumi. Lahat ay sinusubukang hilahin siya palayo sa paglalakbay. Ngunit tuwing ganito, isinasara niya ang mga mata, humihinga ng malalim, at muling tinitingnan si Elias. Ang kanyang mga mata ay malumanay, nagbibigay lakas, at nagpapaalala na manatiling matatag sa pananampalataya. Sa tapang, nalampasan niya ang bawat ilusyon, hindi pinapayagan ang dilim na makagulo. Ang ahas ay nakapulupot sa kanyang braso, mas maliwanag ang liwanag na parang ilaw na gabay. Sa wakas, narating nila ang labasan sa loob ng kuweba, kung saan ang liwanag ng buwan ay tumatama diretso sa tuktok ng bundok bulan. Huminga ng maluwag si Mayumi, pawis ang tumutulo, ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata ng determinasyon. Alam niya na ang pinakamalaking hamon, ang direktang pagharap sa mangkukulam, ay naghihintay. Ngunit ngayon, wala na siyang takot. Kasama niya si Elias, may pananampalataya sa puso, at ang mahiwagang ahas na nakasama niya sa bawat panganib. Sumisilip ang liwanag ng buwan sa gilid ng bundok, pinapaliwanag ang natitirang daan. Hinawakan ni Mayumi ang kamay ni Elias at sinabi, "Kaya natin ito, babasagin natin ang sumpa." Tumingin si Elias sa kanya. May mainit na ngiti sa labi. "Naniniwala ako sa iyo, Mayumi. Magtatagumpay tayo." At sa malamig na liwanag ng buwan sa bundok bulan, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay, handang harapin ang tunay na kapangyarihan ng mangkukulam at ang huling mga bitag ng kapalaran. Nang ang buong buwan ay nakabitin sa tuktok ng bundok bulan, ang pilak na liwanag nito ay bumalot sa kabundukan, lumilikha ng mahiwagang tanawin na kumikislap na parang isang kagubatan ng mga bituin. Nakatalikod si Mayumi sa bungad ng yungib, kung saan pumapalibot ang matinding kadiliman at tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Dito nagtatago ang bruha at dito rin malulutas ang sumpa ni Elias. Nakatayo si Elias sa tabi niya, nagliliyab ang mga mata at naglalabas ng banayad na liwanag ang kanyang katawan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mayumi, tila nagbibigay ng lakas at tiwala sa kanya. "Mayumi, naniniwala ako sa iyo. Halika, pumasok tayo. Kapag nagkaisa tayo, walang makakapigil sa atin." Huminga siya ng malalim, nanginginig ang noo sa pawis, ngunit matatag ang mga mata. "Hindi tayo aatras. Ililigtas kita, Elias, at babaliin ang sumpa." Pumasok sila sa yungib. Makapal na parang masa ang dilim at ang liwanag mula sa ahas, at kwintas lamang ang sapat upang makita ang maliit na landas sa unahan. Tahimik ang paligid. Tanging mabilis na paghinga at tunog ng kanilang mga hakbang ang maririnig. Biglang may umalingaw-ngaw na malupit na tawa, malamig na parang yelo. "Dapat ka bang nakapasok dito, hangal na bata? Elias, akala mo ba makakatakas ka sa akin?" Lumitaw ang bruha, nakasuot ng itim na balabal, ang mga matay naglalagablab na pula. Itinaas niya ang mga kamay, at ang hangin at dilim ay umiikot sa paligid niya tulad ng bagyo. Nanginig ang buong yungib sa lakas ng kanyang presensya. Ramdam ni Mayumi ang matinding kapangyarihan ng bruha, ngunit hindi siya umatras. Nagtagpo ang kanyang mga mata at ni Elias, at sa sandaling iyon,
Nahanap niya ang kanyang lakas. Hinawakan niya ang kamay niya. Bumulong. Malalampasan natin ito. Manalig lamang tayo sa isa't isa. Tumalon ang ahas. Ang liwanag mula sa katawan nito ay sumiklab. Bumuo ng isang enerhiyang bilog sa paligid nila. Ang kuwintas ni Mayumi ay nagliwanag ng mas maliwanag kaysa dati, sumanib sa liwanag mula kay Elias at sa ahas. Isang makinang nasinag ang tumama sa bruha, nagdulot sa kanya ng pagkabigla at panlumo. Nagpakawala ang bruha ng matatalim na alon ng dilim na parang mga patalim patungo sa kanila. Tumalikod si Mayumi, ngunit isang maliit na liwanag mula sa kwintas ay bumuo ng kalasag na nagprotekta sa kanya. Ramdam niya ang mahiwagang lakas mula sa pananampalataya at pagmamahal, isang kapangyarihang mas malakas kaysa kahit anong mahika. Sumugod si Elias. Inatake ang bruha gamit ang enerhiya ng liwanag mula sa kanyang katawan. Nagbanggaan ang dilim ng bruha at liwanag. Sumabog ang mga itim na usok at kumikislap na mga sparks. Nanginig ang buong yungib. Umaalingaw-ngaw ang huni ng hangin at dagundong ng kulog. Nakita ni Mayumi ang mga ilusyon ng nakaraan, mga magulang, kaibigan, at maging siya mismo, tila nagtatangkang pigilan siyang iwan si Elias. Pumikit siya, huminga ng malalim, at muling bumukas ang mga mata, tumingin kay Elias. Huwag tayong matakot sa ilusyon, manalig lamang tayo sa isa't isa. Napulupot ng ahas ang kanyang braso, naglabas ng mas maliwanag na liwanag, parang nagbibigay lakas kay Mayumi. Pumikit siya. Iniisip na si Elias ay muling magiging ganap na tao at sabay nilang babaliin ang sumpa. Isang alon ng enerhiya mula sa puso niya ang dumaloy, sumanib sa liwanag mula kay Elias. At sa ahas, bumuo ng malakas na alon ng liwanag sa buong yungib. Sumigaw ang bruha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Umiikot ang bagyo sa paligid niya na parang nais lamunin ng liwanag. Ngunit, hindi umatras si Mayumi. Sumigaw. Ang himala ay atin. Magwawagi tayo. Sumabog ang liwanag ng malakas, na parang kulog na yumanig sa buong bundok bulan. Sumigaw ang bruha, at unti-unting naglaho ang dilim. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Elias bilang ahas ay nagningning ng maliwanag at dahan-dahang nagbalik sa kanyang ganap na anyo bilang tao. Nakatayo siya. Nagliliyab ang mga mata at ang mabait na ngiti ay muling nagpakita sa kanyang mukha. Mayumi, dahil sa iyo, ako'y napalaya. Bungad ni Elias. May halong luha at kagalakan. Tumakbo si Mayumi. Niyakap siya ng mahigpit. Luhay dumadaloy. Nagawa natin. Bumalik ka na. Ang bruha, mahina at wala ng kapangyarihan, ay sumigaw ng huling beses at naglaho sa manipis na usok. Muling naging payapa ang yungib. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa buong bundok, sumasalamin sa mga bato at lupa. Ang paligid ay kumikislap na parang panaginip. Hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Tumingin ng malalim sa kanyang mga mata. Ikaw ay tunay na espesyal. Walang iba ang makakagawa nito. Ngumiti si Mayumi, puspos ng kaligayahan. Nalampasan natin ang lahat, Elias. Ngayon, ang sumpa ay nabuwag at maaari ka nang bumalik sa iyong kaharian. Ni Elias ay niyakap siya. Ramdam ang init mula sa kamay ni Mayumi. Hindi ko na kailangang bumalik ng mag-isa. Gusto kong laging nandyan ka, kasama ko, upang bumuo ng bagong buhay walang dilim, walang sumpa. Naantig si Mayumi, luhay dumadaloy. Gusto ko rin yon. Sama-sama tayo, Elias. Ang buong buwan ay nagliwanag sa bundok bulan bilang saksi sa naganap na himala. Ang ahas na ngayoy bumalik sa tunay na anyo ni Elias ay bahagyang yumuko bilang pasasalamat kay Mayumi. Mula noon, ang bundok bulan ay walang dilim o sumpa. Ang kagubatan ay muling luntian. Ang mga ibon ay masiglang umaawit at ang mga ilog ay umaagos ng malinaw. Nakatayo sina Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok, magkahawak kamay, tumatanaw sa malayong abot tanaw. Alam nila na ang tunay na himala ay hindi lamang ang pagbuwag ng sumpa, kundi ang lakas ng pananampalataya, pagmamahal, at tapang na hindi sumusuko. Bumulong si Mayumi. Ito ang bagong simula, hindi lang para sa iyo, Elias,
kundi para sa ating dalawa. Ngumiti si Elias. Iniangat siya sa kanyang mga bisig, may nagniningning na mga mata. At mula ngayon, sabay tayong haharap sa lahat ng hamon, ngunit hindi na matatakot. Ang liwanag ng buwan ay bumalot sa magkasintahan sa tuktok ng bundok bulan, kung saan ang himala at pagmamahal ay nanaig sa dilim, nag-iwan ng isang alamat na mananatiling tatatak sa puso ng lahat ng nakasaksi. Sumikat ang araw sa bundok bulan, ang gintong liwanag ay kumalat sa buong lambak at kagubatan. Wala ng dilim, wala ng sumpa, tanging kapayapaan at sigla ang bumalot sa paligid. Nakatayo si Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok, magkahawak kamay, nakatanaw sa malayong abot tanaw, kung saan ang luntiang kagubatan at umaagos na batis ay sumasalamin sa liwanag ng umaga. Maingat na hinaplos ni Elias ang buhok ni Mayumi, malumanay ang boses. Mayumi, dahil sa iyo, ako ay malaya na. Dahil sa iyo, nawala ang dilim. Wala akong ibang masabi, kundi taos-pusong pasasalamat. Ngumiti si Mayumi, may luha sa mata. Bumalik ka na. Hindi ko kailangan ng pasasalamat. Sapat na para sa akin na ligtas ka. Magkasama nilang tiningnan ang daang kanilang pinagdaanan. Ang matarik na bato, malalim na bangin, at mga bitag ng mangkukulam. Lahat ay naging bahagi na lamang ng nakaraan. Ngunit, ang mga alaala ay nanatiling tatak sa puso, nagpapaalala sa kanila ng lakas ng tapang at pananampalataya. Nagpasya silang bumaba ng bundok, pabalik sa lambak kung saan ang buhay ay dumadaloy ng payapa. Sa daan, muling sumigla ang kagubatan, umaawit ang mga ibon, namumukadkad ang mga ligaw na bulaklak, at dumadaloy ng malinaw ang mga batis. Para bang binabati sila ng kalikasan, pasasalamat sa paglaya nila sa bundok bulan mula sa matagal na sumpa. Nang malapit na sila sa maliit na baryo, sa paanan ng bundok, nakita ni Mayumi ang mga tao na nagtatrabaho sa bukid. Ang mga mukha nila ay masaya at maliwanag. Ang halakhak ng mga bata ay pumuno sa buong baryo, at naunawaan niya na ang himala ay hindi lamang nagbago kay Elias o sa kanya, kundi nagdala rin ng kagalakan sa lahat ng nilalang sa paligid ng bundok bulan. Mahigpit na hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Bubuo tayo ng bagong buhay, Mayumi. Isang buhay na walang dilim, walang takot, tanging pag-ibig at pag-asa lamang. Tumango si Mayumi, may liwanag ng pananampalataya sa mga mata. Tama, natalo natin ang mga hamon, at ngayon ay oras na upang tamasahin ang bunga. Ngunit alam ko, ang mahalaga ay hindi lang ang resulta, kundi ang paglalakbay na nagpapatibay sa atin. Dumating sila sa lumang bahay ni Mayumi, kung saan siya lumaki kasama ang pamilya. Tumakbo ang kanyang mga magulang, at niyakap siya ng mahigpit. Luha ng kaligayahan ang tumulo sa kanilang mukha. Tumingin sila kay Elias, puno ng paggalang at pasasalamat. Salamat, Mayumi. Salamat sa pagbibigay ng himala sa aming pamilya at sa buong baryo. Jumuko si Elias, may banayad na niti. Tayo ay tagapagpatupad lamang ng tadhana. Kung wala ang tapang at pananampalataya ni Mayumi, hindi ko mararanasan ang kalayaan. Sa hapon, naglakad sila sa paligid ng baryo. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro, at ang mga tao ay nagkukwento tungkol sa kanilang pambihirang paglalakbay. Ang kwento ng mahiwagang ahas at matapang na dalaga ay naging buhay na alamat sa puso ng lahat. Sa isang gabi, bumalik sila sa bundok bulan, nakatayo sa tuktok at nakatanaw sa lambak. Ang buwan ay buo, ang liwanag nito ay sumasaklaw sa payapang paligid. Mahinahong hinawakan ni Elias ang kamay ni Mayumi. Kapag nakikita ko ang liwanag ng buwan, naaalala ko ang bawat hamon na ating nalampasan, bawat mapanganib na hakbang, bawat sandaling imposible, ngunit dahil sa iyo, narating natin ang dulo. Humiga si Mayumi sa balikat niya. Tama, at alam ko, hindi lang ang sumpa ang nabasag, kundi ang ating mga puso ay nagkakaugnay magpakailanman. Ano man ang hamon, palagi tayong magkasama. Nagpasya silang bumuo ng isang payapang tahanan sa bundok bulan, isang maliit na bahay kung saan ang tao at kalikasan ay nagkakaisa. Nagtanim sila ng puno, inalagaan ang mga hayop, at binuksan ang pinto para sa lahat ng nilalang na nais manirahan.
Ang kanilang kwento ay naging alamat, ipinamamana sa maraming henerasyon na nagpapaalala sa lahat ng lakas ng tapang, pagmamahal, at hindi matitinag na pananampalataya. Araw-araw, tinuruan ni Elias si Mayumi kung paano gamitin ang liwanag upang protektahan ang bundok bulan laban sa anumang dilim. Natutunan niyang makiisa sa kalikasan, intindihin ang huni ng mga ibon, ang agos ng tubig, at natutunan niyang ang tunay na himala ay matatagpuan sa mga simpleng bagay, sa pagmamahal, tapang, at dalisay na puso. Isang umaga, nakita ni Mayumi ang dating ahas. Ngayoy bumalik sa kanyang tunay na anyo bilang Prinsipe Elias. Naglalaro, kasama ang mga squirrel at maliit na ibon sa gubat. Ngumiti siya, napagtanto na ang himala ay hindi lamang nagligtas kay Elias kundi nagdala rin ng buhay at kagalakan sa lahat ng nilalang sa paligid. Nagbago rin ang maliit na baryo. Sa paanan ng bundok, mas naging magkakaugnay ang mga tao. Natutunan nila mula sa kwento ni Mayumi at Elias na ang tapang at pananampalataya ay kayang lampasan ang anumang dilim. Lumaki ang mga bata at ikinukwento ang alamat na ito, nagbibigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Tuwing gabi, sa ilalim ng buong buwan, nakatayo si Mayumi at Elias sa tuktok ng bundok bulan, magkahawak kamay, nakatanaw sa malayong abot tanaw. Alam nila na anuman ang hamon sa hinaharap, laging magkasama silang haharapin ito. Dahil ang himala ay hindi lamang paglaya mula sa sumpa, kundi lakas ng pananampalataya, pagmamahal at tapang, isang lakas na kayang gawing realidad ang pangarap. At sa gayon, ang kwento ay nagtatapos hindi sa isang tuldok, kundi nagbubukas ng bagong kabanata, kabanata ng kaligayahan, pag-ibig, pananampalataya, at himalang namumuhay sa bawat dalisay na puso. Ang liwanag ng buwan ay sumasaklaw sa buong bundok bulan, saksi sa pambihirang paglalakbay ni Mayumi at Elias, isang alamat na mananatiling buhay sa puso ng mga naniniwala sa himala at sa kapangyarihan ng pag-ibig.